Ang landas ng liwanag sa loob ng madilim na pasikot. Sikot na iskinita ng tondo. Tanging ilaw lamang mula sa malayong post ang nagbibigay ng anino sa nagmamadaling kilos ni Anya de la Cruz. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang naninginig habang inilalagay ang maliliit na paketin ng puting pulbos sa palad ng isang lalaking may marka ng matinding pagod sa mukha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tangbol na nagbabanta, sumasabay sa mainit at humid na hangin ng Manila. Sa ilalim ng payat na shirt, nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ito ay hindi ang Anya na dating gumugupit ng tela at nagtatahi ng barong Tagalog na may ngiti sa labi. Ito ay isang Anya na pinanay ng desperasyon, isang anino ng kanyang dating sarili, na ngayoy kumikilos sa dilin. 500, bulong ng lalaki, sabay abot ng isang kumpol ng gusot na salapi. Masyadong maliit. Sagot ni Anya, ang boses ay matigas, ngunit may bahid pa rin ng pagkabalisa. Alam mo ang halaga nito. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang mari. Gipit ako, alin, Anya. Hindi ko na nga mahawakan to ng matagal. Kung hindi dahil sa alam mo na, bulong nito, tumingin sa paligid. Bago pa man makasagot si Anya, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalinaw mula sa malayo, na tila nagsisimulang kumalat sa mga kurbada ng kalsada. Biglang nanlamig ang dugo ni Anya. Ang mga matang lay na ilaw ng iskinita ay tila nagiging mga matang nakatitig sa kanya. Narinig niya ang pagbuntong, hininga ng lalaki, at ang pagmamadali nitong lumayo, bit-bit ng mga pakete. Walang aatubili, kumilos din si Anya. Ang mga taon ng pagiging ina, na laging handang protektahan ng kanyang anak ay nagturo sa kanya ng likisi at instinct. Mabilis siyang pumasok sa isang masikip na daanan, dumaan sa likod ng mga basurahan, at nagtago sa anino ng isang gumuhong pader. Narinig niya ang paghinto ng patrol car sa dulo ng kalsada, ang mga boses na nag-uusap, ngunit hindi siya nakita. Nakahinya siya ng maluwag ng tuluyan, nang lumayo ang sasakyan, ngunit ang pangamba ay nanatili, nakabaon ng malalim sa kanyang dibdib. Ang bawat transaksyon ay isang labanan, para sa kanyang kaluluwa, isang hakbang na mas malalim sa bangin na pinipilit niyang tahakin. Pumalik sa kanyang isip, ang dating Anya. Ang Anya na umuusbong sa init ng kanyang maliit na tindahan ng pananahi, ang tunog ng kanyang makinang nagtatahi, ang tanging musika. Ang kanyang mundo ay umiikot kina Matias, ang kanyang masipag at mapagmahal na asawa, isang jeepney driver na halos buong araw ay nasa kalsada para kumita, at si Isay, ang kanilang munting anghel na may malalaking, mapanuri na mga mata. Nakatira sila sa isang maliit na upahang bahay, sa Tondo, isang kubo, na kahit tadtad ng luma at sirang gamit ay pinuno nila ng pagmamahalan at pangarap. Ang pangarap nila, na halos isang panalangin na lang araw-araw, ay ang magkaroon ng sariling bahay. Isang maliit na espasyo na tatawagin nilang sa kanila, kung saan malaya silang makapagtanim ng halaman sa bakuran, at kung saan ligtas na lalaki si Isay. Ngunit ang pangarap na yun ay unting gumuho ng parang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagsimula ito sa maliliit na ubo ni Matias, na kalaunan ay naging mas malala. Ang diagnosis ay isang malupit na sumpok sa kanila, advanced liver cancer. Ang salitang cancer ay tila sumira sa lahat ng pangarap nila. Ang halaga ng paggamot ay napakalaki, higit sa kaya ng kanilang kita. Sumama pa ang pagkabaon nila sa utang ng ipinangutang ni Matias ng kanilang bahay para sa isang proyektong inalok
ng isang kaibigan na kalaunan ay naging isang panloloko. Naiwan silang walang pera, walang pangarap, at ngayon ay unting nawawala ng pag-asa. Isang araw, habang si Matias ay unting humihina sa kama, nagpa siya si Anya na hanapin ang lumang bodega na madalas nitong binabanggit. Dito umano nakaimbak ang ilang lumang materyales na pinaniniwalaan ni Matias na may halaga pa. Iisip si Anya na baka may magagamit siya doon para makatai. O kahit anong pwedeng ibenta bilang scrap para lang may maibili ng gamot ni Matias. Ang bodega ay malaki, madilim, at nababalutan ng alikabok, amoy luma at amag. Sa gitna ng kaguluhan ng mga lumang kahon, silang makina, at mga kumpol ng basahan, natisod si Anya sa isang malaking itim na bag. Pinuksan niya ito, umaasa na makakita ng mga tela o panumang pwedeng pagkakitaan. Ngunit ang nakita niya ay iba. Puno ito ng maliliit, selyadong plastik na pakete, bawat isa ay may nakasulat na liwanag sa itim na marker. Sa loob ng bawat pakete ay may puting pulbos, malinis at pinong-pino. Wala siyang ideya kung ano ang mga ito, ngunit ang kakaibang pakiramdam ay bumalot sa kanya. Hindi siya pamilyar sa droga, ni sa itsura nito. Ang tanging alam niya ay may kakaibang kinang ang pulbos sa ilalim ng kaunting sinag ng araw na tumatago sa sirang bubong. Hindi niya alam na ang liwanag na kanyang hawak ay isang uri ng synthetic drug, malakas at lubhang nakakapinsala. Sa kanyang desperasyon, nakita niya ito bilang isang posibilidad, isang paraan para makahanap ng pondo para kay Matias. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na bahagyang tumatagos sa manipis na kultina, mahina si Matias na huminga. Ang kanyang balat ay tila papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang bawat buntong hininga niya ay parang paalam. Si Anya, na nakaupo sa tabi niya, ay nakaramdam ng isang matalim na sakit sa kanyang puso. Ang pera sa kanyang wallet ay halos wala na. Ang mga gamot ni Matias ay nauubos na. Hindi na niya alam kung saan kukuha ng pera. Ang liwanag na nasa itim na bag sa ilalim ng kanyang kama ay tila isang sumpa at isang pag-asa sa iisang pagkakato. Kinabukasan, bit-bit ang ilan sa mga pakete. Pumunta si Anya sa pinakamadilim na sulok ng Divisoria, sa bahaging alam niyang may nagaganap na ilegal na bentahan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Ngunit ang kanyang desperasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Lumapit siya sa isang lalaking may mga tatoo sa braso at dahang inilabas ang isang pakete. "Gusto mo?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Tiningnan siya ng lalaki, mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Ano yan?" "Liwanag," sagot niya, naaalala ang nakasulat sa pakete. Malakas. Ngumisi ang lalaki, isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Anya. "Malakas na, pero ikaw, mukhang bago ka lang." Sinubukan nitong agawin ang pakete mula sa kanya. Nagulantang si Anya at nanginginig na hinawakan ng pakete. "Oy, magkano ba yan?" tanong ng isa pa na lumapit. Nagsimulang magkagulo. Naramdaman ni Anya ang pagdami ng mga nakatitig sa kanya, ang mga matang uhaw sa pera at kapangyarihan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan siya. "Akin na yan," sigaw ng lalaking may tatoo, at sinubukang agawin ang kanyang bag. Napahiyaw si Anya. Naramdaman niya ang kamay nitong humawak sa kanyang braso, ang puwersa nito. Akala niya ay katapusan na niya.
Ngunit bago pa man, tuluyang maagaw ang kanyang bag. Isang matigas na tinig ang umalingaw-ngaw sa dilin. Itawan mo ang babae. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa gilid ng eskinita ang isang lalaki, nakadamit ng itim na pulo at pantalon, ang buhok ay maayos na nakasuklay pabali. Mayroong kakaibang aura ng lamig at kapangyarihan sa kanya na tila hindi siya nabibilang sa magulong mundong iyon. Ang kanyang mga mata ay matalin, tila mayroong lalim na hindi maarok. Siya si Tomas Salazar. Ang lalaking may tattoo ay tumawa. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Hindi nagsalita si Tomas, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na para magpatindig ng balahibo. Naglabas siya ng isang maliit na balisong mula sa bulsa at dahang inikot sa kanyang mga daliri na parang naglalaro. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Alam ng mga aaway na hindi ito ordinaryong tao. Unting binitawan ng lalaki si Anya. Salamat, bulong ni Anya. Umihinal. Tiningnan siya ni Tomas, ang kanyang mamamata ay nagpapakita ng kaunting interes. Ano ang binibenta mo? Hindi sumagot si Anya, ngunit kinakabahang hinawakan ang kanyang bag. Ngumiti si Tomas, isang matanglay na ngiti. Nakita ko. Liwanag. Tama ba? Nagulat si Anya. Paano niya nalaman? Ang kalidad, patuloy ni Tomas, kumuha ng isang pakete mula sa kamay ni Anya. Sinuri niya ito ng maingat. Ang kanyang mga daliri ay tila nakakaramdam ng kakaibang texture. Ito ay bihirang makita sa lugar na ito. Bakit ka nagbebenta ng ganito? Sa ganoong paraan, napayuko si Anya. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nawala sa isang sulyap. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko. Gaano karami ang mayroon ka? Tanong ni Tomas. Marami, sagot ni Anya, nang hindi nag-iisip. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang ingay ng kalye ay tila lumayo. Interesado ako, sabi ni Tomas. Pero hindi sa paraan na ginagawa mo. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito ng mag-isa. Kailangan mo ng proteksyon at ng tamang diskarte. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Anya, nagtataka. Makipagtulungan tayo, sabi ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila sumusuri sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Kailangan ko ng akses sa kalakal na ito at kailangan mo ng paraan para ibenta ito nang hindi ka namamatay. Ako ang makakatulong sa iyo. Sa una, aalangan si Anya. Sino ba ang Tomas na ito? Saan siya galing? Ang kanyang pananamit ay malinis. Ang kanyang tindig ay may dignidad. Hindi siya mukhang nabibilang sa mga eskinitang ito. Nalaman niyang ari pala ito ng isang antique art restoration shop sa mas mayayamang bahagi ng Manila. Isang negosyo na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging sopistikado at connection. Ngunit ang kanyang alok ay tila isang paghawak sa isang sumpa, isang pagtalan sa isang bangin na mas malalim pa sa kanyang kinatatayuan ngayon. Si Tomas sa kabilang banda ay may sariling mga demonyo. Ang kanyang pakikitungo kay Anya ay walang emosyon, purong kalkulasyon. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera at ang liwanag ang susi. Ito ay para sa kanyang plano ng paghihiganti kay Don Rafael Monteo, isang makapangyarihang negosyante na siyang sumiya sa pangalan at kabuhayan ng kanyang pamilya noon. Nakita niya kay Anya ang isang bihirang kombinasyon ng desperasyon, katatagan,
at isang uri ng inosente na maaaring maging matinding armas sa mundong kailangan niya. Ang inosente nitong mukha ay isang perpektong pabalat, sibuyas. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Anya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti si Tomas, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang bagay na kailangan ko. At dahil mayroon kang isang bagay na magagamit ko. Sa mundong ito, Anya, walang tumutulong ng walang kapalit. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang kakaibang alyansa. Si Anya, isang terya na pinilit sumayaw sa madilim na yugto ng buhay, at si Tomas, isang mastermin na ginamit ang dilim para sa sarili niyang hustisya. Ang kanilang pagtatambal ay ipinanganak mula sa pangangailangan, isang marupok na asa na baka sa huli, ang liwanag na kanilang hinawakan ay magdadala, hindi ng pagkawasak, kundi ng pagtubos. Ngunit ang landas na kanilang tatahakin ay puno ng anino at ang bawat hakbang ay mas nagpapalayo sa kanila sa liwanag na kanilang pinangarap. Ang gabi ay tila isang malaking, mainit na kumot na bumabalot sa buong Maynila. Dala ang saring inay at ang moe. Nagkita sina Anya at Tomas sa isang lumang kainan sa labas ng tondo. Malayo sa mga pamilyar na kanto ni Anya, ngunit hindi pa rin sa elegante at tahimik na mundo ni Tomas. Ang usapan nila ay puno ng pag-aalinlangan, lalo na sa panig ni Anya. 200 milyon, ulit ni Anya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang halagang iyon ay napakalaki, tila isang bundok na mahirap pabutin. Para sa gamot ni Matias at para makuha namin muli ang bahay. Ngumiti si Tomas, isang ngiti na walang kagalakan, tila kinukwenta ang lahat ng posibilidad. Ambisyonado. Pero posible. Kung susundin mo ang bawat utos ko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, tila walang emosyon, ngunit may nakatagong lalin. Sa mundong ito, Anya, hindi ka pwedeng maging malambot. Hindi ka pwedeng magtiwala. At kailangan mong kalimutan ng takot. Kahit pananlambot ang tuhod ni Anya sa pagbanggit ng halaga, ang larawan ni Matias na unting nanghihina, at si Isay na magiging walang bahay, ang nagtulak sa kanya. Wala siyang pagpipilian. Ano ang kailangan kong gawin? Anong niya? Ang boses ay matatag na ngayon. Nagsimula ang pagsasanay ni Tomas. Hindi ito pulad ng paggubit ng tela o pagtahi ng barong. Ito ay isang kurso sa kaligtasan sa loob ng kaguluhan. Itinuro niya kay Anya ang mga paraan ng pagtatago ng droga, ang paggamit ng mga didrop sa mga lugar na abala, ang mga sadyang malalim na bulsa sa kanyang mga tahi, at ang pagtatago ng liwanag sa mga ordinaryong gamit tulad ng mga rolyo ng sinulid o loob ng manikang laruan na ibinibigay niya bilang regalo sa mga anak ng kanyang mga suki. Ipinakita rin niya sa kanya ang iba't ibang uri ng tao sa kalye, ang mga nagugutom, ang mga desperado, ang mga mapanlinlang. Pasahin mo sila. Anya, bilin ni Tomas. Ang bawat kilos, bawat titig, bawat paginya, may sinasabi yan. Sa simula, si Anya ay nanginginig pa rin. Ang bawat pagtatago, ang bawat transaksyon ay tila isang laro ng chess kung saan ang kanyang buhay ang pusta. Ngunit sa bawat matagumpay na pagpupusit, sa bawat pagkakataon na siya ay nakakabalik sa kanyang pamilya ng buo, isang bagong layer ng katatagan ang nabubuo sa kanya. Natutunan niyang obserbahan ang kapaligiran ng may matalim na mata ng isang manganggaso. Napansin niya ang mga taong tila walang ginagawa, ngunit laging nakatanaw, ang mga kotse na paulit-ulit na dumadaan sa isang kanto,
ang mga code word na ginagamit ng mga dealer. Ang kanyang likas na talino na dati nakatuon lamang sa paggawa ng magagandang damit ay ngayon ginagamit sa isang mas madilim na sining. Ang kanyang maliit na tindahan ng pananahi sa Tondo ay naging isang perpektong pabalat, sibuyas. Siya ay mayroong malawak na koneksyon ng mga customer at kakilala mga mayayaman, mga politiko, mga simpleng tao. Walang sino man ang maghihinala sa isang simpleng serya na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Nagsimula siyang magkaroon ng maliit, ngunit matatag na reputasyon sa underworld. Ang ilan ay tinawag siyang aling-anya ng liwanag, isang pangalan na sinamahan ng paggalang at takot. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaugnay, nagsimulang maramdaman ni Anya ang bigat ng mundong kanilang kinikilusan. Hindi lang basta mga adik o maliliit na dealer ang kalaban. Mayroong mga anino na mas malalim, mas makapangyarihan. Isang araw, ipinatawag sila ni Tomas sa isang hindi paniwalang opisina. Malinis at maayos, kabaligtaran ng lahat ng nakita ni Anya sa kanyang buhay. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo si Kapitan Santiago Vargas, isang lalaking may makapangyarihang tindig at matalin na tingin. Siya ay isang henyo sa kanyang propesyon, ngunit ang kaluluwa niya ay nabalot na ng dilim. Matapos mawalan ng pamilya, dahil sa kaguluhan ng korupsyon na hindi na niya kayang labanan, ang paniniwala niya sa hustisya ay gumuho. Naiuwi siya ang nagpapatakbo sa isang malaking bahagi ng underworld ng droga sa Maynila, kinagamit ang kanyang badge at koneksyon para sa sarili niyang kapangyarihan. So, kayo pala ang bago kong kaalyansa. Ani Santiago, isang mabigat na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila hinuhubaran ang kanilang kaluluwa. Narinig ko ang tungkol sa inyong liwanag. Maganda ang kalidad. Kaya lang, masyadong maraming mata ang nakakakita. Kinilabutan si Anya. Paano nalaman ni Santiago ang tungkol sa kanila? Kaling kay Ilyong Cruz ang liwanag, patuloy ni Santiago. Tila binabasa ang isip ni Anya. At alam kong gusto niyang makuha muli ang kanyang liwanag. Kaya kailangan nating maging maingat. At syempre, kailangan kong makakuha ng parte. Niliwanag ni Santiago ang kanyang mga patakaran. Ang bawat kikitain nila ay may porsyendong mapupunta sa kanya. At sa bawat pagkakataon, magbibigay siya ng mga gawain na magiging mas mapanganib kaysa sa mga nakaraang transaksyon. Ito ay para raw protektahan sila, ngunit para kay Anya, ito ay isang masikip na lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Bukod kay Santiago, nararamdaman din ni Anya ang malalim na anino ni Rogelio Ilyong Cruz, o mas kilala bilang El Pata ng Los Diablos. Si Ilyong, ang tunay na may-ari ng mga paketing liwanag na natagpuan ni Anya. Ang Tondo ay naging sentro ng kanyang paghahanap. Sa bawat lumipas na linggo, dumarami ang mga balita ng karahasan, ng mga nawawalang tao, ng mga pinatay na dealer na pinaghihinalaang kumuha ng kanyang kalakal. Ang bawat pagakbang ni Anya sa kanyang lumang komunidad ay puno ng panganib. Ang mamamatang dati nagbibigay ng paggalang ay ngayon puno ng takot at pagdududa. Ang isang gabi, habang naglalakad si Anya sa madilim na iskinita, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap. Nabalitaan mo na. May bagong reyna daw sa Tondo. Nagbebenta ng liwanag na mas malakas pa sa kay Ilyong. Nasaan kaya niya nakuha yon? Nanlamig ang dugo ni Anya. Hindi siya nakikilala, ngunit ang pagbanggit ng reyna at liwanag ay sapat na. Lumaki na ang kanyang reputasyon at kasama nito ang panganib.
Ang presyon ay patuloy na lumalaki. Si Santiago ay humihingi ng mas mataas na porsyento. Ang mga misyon ay nagiging mas komplikado at peligroso. Kailangan nilang gumawa ng mga transaksyon sa mas sikat na lugar o makipag-ugnayan sa mga mas mapanganib na tao. Nagsimulang lumabo ang linang naghihiwalay sa pagbebenta at pamamahagi. Sa gitna ng lahat ng ito, ang relasyon nina Anya at Tomas ay nagiging mas komplikado. Sa una, purong negosyo lang. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat oras na nagtutulungan silang lumabas mula sa isang mapanganib na sitwasyon, isang hindi nakikitang ugnayan ang nabubuo. Isang beses, pagkatapos ng isang matinding takbuhan mula sa mga tauhan ni Elyong na muntik nang makahuli sa kanila, nakita ni Anya ang isang bakas ng takot sa mata ni Tomas, kahit sandali lang. Nagulat siya. Sa likod ng matigas na maskara, mayroong isang tao na may damdamin. Sa kabilang banda, si Tomas, na madalas na walang pakialam, ay nakita ang matinding pagmamahal ni Anya sa kanyang pamilya. Ang katatagan nito, sa gitna ng desperasyon, ay isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Hindi ka pa rin ba susuko? Tanong ni Tomas, isang gabing nagpapahinga sila matapos ang isang matagumpay, ngunit nakakapagod na transaksyon. Nakaupo sila sa loob ng isang abandonadong kotse sa gilid ng ilog. Tumingin si Anya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila malayo sa kanilang kalagayan. Hindi, bulong niya. Hanggat may hininga si Matias at may pagkakataon na kung iligtas si Isay, hindi ako susuko. Sa mga salita ni Anya, tila may isang bahagi ni Tomas ang naintindihan. Ang sarili niyang puot at paghihigandi ay tila may katulad na ugat ang pagtatanggol sa pamilya, kahit sa huli ay ang paghahanap ng hustisya para sa nawala. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Anya na tila sinusuri ang lalim ng kanyang determinasyon. Nagtiwala sila sa isa't isa, kahit na ang bawat isa ay may sariling mga lihin, sariling mga demonyo. Si Anya ay nakakaramdam ng isang kakaibang pag-asa, isang pag-asa na nababalot sa dilim, habang si Tomas ay nakakahanap ng isang katuwang na mas matibay kaysa sa inaakala niya. Ngunit ang landas na kanilang tinatahak ay patuloy na nagiging mas madilim, at ang liwanag na kanilang binenta ay tila mas nagdadala ng anino sa kanilang mga buhay. Ang bawat barya na kanilang kinikita ay may kapalit na mas mahalaga kaysa sa pera, unting pagkawala ng kanilang kaluluwa. Ang lambat ay unting humihigpit, at ang bawat kilos nila ay tila nagpapabilis sa paglapit ng isang hindi maiiwasang hantungan. Ang gabi ay hindi na nagdadala ng kapayapaan para kay Anya. Sa bawat pagsikat ng araw, mas lumalalim ang anino ng desperasyon, at mas nagiging mahirap magpanggap na normal ang lahat. Si Matias, ang dating masigla at ngiting driver ng jeepney, ay ngayon ay isang anino na lamang sa higaan. Ang balat niya ay naninilaw, ang mga mata ay nanlulupay-pay, at ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang halaga ng kanyang mga gamot at pagpapatingin sa doktor ay tila walang katapusan, sumisiksik sa bawat sendimong kinikita ni Anya mula sa kanyang mga transaksyon sa liwanag. Kumusta, mahal? Tanong ni Anya isang umaga, habang inaalalayan si Matias na inumin ang kanyang gamot. Ang kanyang tinig ay pinilit na maging masigla, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay malalim. Ngingiti si Matias, isang mahina at mapait na ngiti. Masakit pa rin, mahal, pero lalaban ako para sa inyo ni Isay. Ang kanyang mga mata
ay nanatili kay Anya, tila sinusubukang basahin ang nararamdaman nito. Bakit gabi ka na umuwi, Anya? May pinagtatrabahuhan ka pa ba bukod sa pananahi? Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ni Anya. Ang mga kasinungalingan ay nagiging mas madalas, mas titalaro. Ah, oo, mahal, sagot niya habang pinipilit na hindi magpahalata. Maraming order ngayon, lalo na't paparating na ang piyesta. Kailangan nating kumita para sa pagpapagamot mo. Nakaramdam ng kirot si Anya habang nagsasalita. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa pagtahi at paggawa ng magagandang damit, ay ngayon ay marunong ng magbalot ng ilegal na droga, magtago, at makipagpalitan sa mga pinakamadilim na kanto ng Maynila. Ang bawat barya na hawak niya ay may bahid ng takot, panganib, at kasinungalingan. Si Isi naman, dahil sa kalungkutan at pagkalito, ay tila unting lumalayo sa kanya. Hindi maintindihan ang biglaang pagbabago ng kanyang ina. Ang dating masayahin nilang tahanan ay nababalutan na ng dilin. Hindi nagtagal, naramdaman nila ang mainit na hininga ng Los Diablos. Si Ilyong Cruz, na halos mabaliw na sa paghahanap sa kanyang nawawalang liwanag, ay nagpasimula ng matinding paghahanap sa tondo at mga kalapit na lugar. Nagsimula siyang mag-umpisa ng mga paghahanap at pagkwestiyon na madalas ay nauuwi sa karahasan. Isang araw, habang nag-aayos si Anya ng mga pinatahing damit sa kanyang tindahan, isang maliit na dealer na nagngangalang Nonoy, na minsan niyang pinagtapatan ng liwanag, ang biglang humahangmos na pumasok. Anya, si Elyong, may nalaman sila, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga tauhan niya, nasa kanto na. Nabalitaan yata nila na may nagbebenta ng bago, at mas malakas na liwanag dito sa atin, at hinahanap nila ang supplier. Hindi pa natatapos si Nonoy sa pagsasalita, nang biglang marinig ang busina, ng mga motorsiklo at ang sigawan ng mga lalaki sa labas. Hanapin niyo. Walang makakalabas. Nanlamig ang dugo ni Anya. Hindi na niya nagawa pang mag-isip. Ang kanyang instinct para mabuhay ay nag-umpisa. Dito ka. Huwag kang lalabas. Utos niya kay Nonoy, sabay turo sa isang maliit na bodega sa likod ng tindahan. Si Anya ay kinuha ang kanyang mga panahi, ang karayom, at sinulid, at nagpanggap na busy sa pagtahi. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa labas. Hinahanap ang posibleng paraan ng pagtakas. Nang pumasok ang dalawang miyembro ng Los Diablos, malaki, at may tattoo sa braso, at may dalang mga baril, ang tingin nila ay naglalagablab sa galit. Nasaan ang nagbebenta ng liwanag dito? Sigaw ng isa, habang hinahagis ang mga tela sa mesa. Sir, ako po ay simpleng mananahi lamang, sagot ni Anya. Ang kanyang boses ay kalmado, kahit ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib. Ano po ang hanap niyo? Ngunit ang isa ay nakita ang isang maliit na bag ng liwanag na naitago ni Anya sa loob ng isang manikang laruan. Ah, ito pala ang liwanag mo. Aling Anya, hinawakan niya ang kamay ni Anya at sinubukan siyang hilahin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng itinuro ni Tomas at ang lahat ng kanyang natutunan mula sa karanasan ay nag-umpisa. Sa isang mabilis na kilos, tinumod ni Anya ang lalaki sa masilang bahagi ng katawan, sabay sunggab sa gunting sa kanyang mesa, at itinutok ito sa liig ng lalaki. Ang isa pang miyembro ay nagulat sa bilis ng kanyang kilos. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap ninyo, sabi ni Anya. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy. Pero kung patuloy ninyo akong guguluhin, may mangyayaring hindi ninyo magugustuhan.
Ang mga mata ng miyembro ng Los Diablos ay nanlaki. Hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang simpleng mananahi. Sa gitna ng gulo, dumating ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi nila alam na si Tomas na nasa labas ng tindahan ni Anya at nagmamasid ang tumawag sa pulis. Sapat lang para makagulo at makataka si Anya. Alilangan ng mga miyembro ng Los Diablos. Sa huli, pinakawalan nila si Anya at tumakas. Nakahina si Anya ng malalim, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi nawawala. Ang insidenteng iyon ay nagpakita kay Ilyong Cruz na mayroong isang babae sa tono na hindi niya dapat malikitin. Ang galit niya ay nag-alab at ang paghahanap sa kanya ay nagiging mas masidihi. Ang reputasyon ni Anya bilang aling Anya ng liwanag ay lumalaki at kasama nito ang mga panganib. Sa kabilang banda, si Kapitan Santiago Rorgas ay nagpapatuloy sa kanyang madilim na laro ng kapangyarihan. Sa kanyang opisina, kung saan ang lahat ay tila ayos at malinis, nag-utos siya kay Anya at Tomas para sa isang mas malaking operasyon. May isang nagtitinda ng liwanag sa may Caloocan, si Mang Nardo, sabi ni Santiago, habang nakatitig sa kanila na para bang mga manika lamang sila. Isang linggo mula ngayon, gusto kong matapos ang operasyong ito. Ibigay niyo ang liwanag sa kanyang mga tauhan, pero huwag ninyong ibigay sa kanya ang buong batch. Ngumiti si Santiago, isang ngiti na mayroong nakatagong kahulugan. At pagkatapos, sisiguraduhin kung si Ilyong Cruz ang sisisihin sa pagkawala ng kanyang kalakalat sa kaguluhan. Naintindihan ni Anya at Tomas ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ito ay isang double cross, isang laro ng pagpapabagsak ng dalawang kalaban gamit sila bilang mga pyesa. Ang operasyon ay dapat maging madali ayon kay Santiago. Ngunit sa araw na yon, may isang hindi inaasahang pangyayari. Si Mang Tonyo, isang dating kasamahan ni Anya sa supermarket, na ngayon ay isang mahirap na nagtitinda ng sigarilyo at candy, ang ginamit ni Tomas bilang tagahatid ng impormasyon. Si Mang Tonyo ay walang kamalay. Malay na kasama siya sa isang ilegal na transaksyon. Nang matapos ang transaksyon at iniwan nila ang isang bahagi ng liwanag sa itinakdang lugar, biglang sumulpot ang mga tauhan ni Santiago. Ngunit hindi para dakpi ang mga tauhan ni Mang Nardo, kundi para magpanggap na may naganap na engkwentro. Sa kaguluhan, tinutukan si Mang Tonyo ng baril ng isang tauhan ni Santiago. Nagmakaawa si Mang Tonyo, ngunit walang nakinig. Sa gitna ng pagpapaputok, siya ay pinatay at inilagay ang isang baril sa kanyang kamay para magmukhang lumaban. Pinanood ni Anya ang lahat mula sa malayo, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at matinding pagsisisi. Isang inosenteng tao ang namatay dahil sa kanyang pakikisama sa mundo ng droga. Ang bigat ng kasalanan ay bumalot sa kanya, mas mabigat pa ay sa lahat ng liwanag na kanyang nahawakan. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Anya na ang impormasyon tungkol sa kanya na inilabas ng kanyang kapitbahay na si Tita Elena Mendoza ay nakarating na kay Santiago. Si Tita Elena, na may lihim na inggit sa ulag ni Anya at sa mga bagong yaman na nakikita niya, ay nagpasya na magsulat ng anonymous na tip sa pulisya. Ang kanyang mga obserbasyon sa mga kakaibang bisita ni Anya, ang mga bagong gamit sa bahay, at ang pagiging palaging wala nito, ay sapat para maghinala siya. Ngunit ang liham na iyon ay hindi nakarating sa isang pulis na may integridad, kundi sa mga kamay ni Santiago, na ginamit ito bilang isang baraha upang lalong higpitan
ang pagkontrol kay Anya. May mga bulungan na, bulong ni Elela sa kanyang kapwa, kabitbahay, habang lihim na nakatingin sa bahay ni Anya. Ang bilis kumasenso ni Anya. Hindi ba? May kakaiba sa mga kinikita niya. Ang mga bulungan ngayon ay nakarating din kay Anya at sa puso niya. Alam niyang si Elena ang may kadagawan. Sa kabilang panig ng bayan, sa isang simpleng presinto, si Ben Reyes, isang batang pulis na may pangarap na maglingkod at magprotekta, ay unting nakakaramdam ng pagdududa. Si Mang Tonyo, ang biktimang pinatay, ay matagal na niyang kilala. Alam niyang hindi ito kumiwal kailanman. Sir, tingin ko po, may mali sa report na ito, sabi ni Ben kay Kapitan Santiago, habang hawak ang ulat ng insidente. Kilala ko si Mang Tonyo. Hindi po siya marunong humawak ng baril at lalong hindi siya lalaban sa pulis. Tumingin si Santiago kay Ben, isang tingin na may halong pagka-inis at pagbabanta. Ben, huwag kang magpakabida. Ang trabaho natin ay sundin ng utos. Ang suspect ay suspect. Hindi ka dapat nagtatanong ng mga bagay na hindi mo dapat itanong. Ngunit ang mga salita ni Santiago ay hindi nakapagpatigil kay Ben. Sa halip, mas lumalim ang kanyang pagdududa. Ang paraan ng paghawak ni Santiago sa mga kaso ng droga ay tila laging may nakatagong agenda. Ang mabilis na pagpapasa ng kasalanan kay Ilyong Cruz ay tila masyadong madali. Simula noon, si Ben ay nagsimulang mag-imbestiga ng palihim. Naglipas sosyal ang mga lumang kaso, nagtanong sa mga kasamahan na may sariling pagdududa, at nagmasid kay Santiago nang may matalas na mata. Ang kanyang pangarap na maging isang tapat na pulis ay hinahamon ng madilim na katotohanan, ang katiwalian. Ang lambat ay unting humihigpit. Ang bawat kilos ni Anya ay tila nagtutulak sa kanya sa mas malalim na hukay ng krimen. Ang pagkamatay ni Mang Tonyo ay isang mabigat na pasanin sa kanyang kaluluwa, isang paalala ng presyo ng kanyang mga desisyon. Si Matias ay nasa bingit ng kamatayan at ang kanyang pamilya ay nababalot na ng mga kasinungalingan. Sa bawat pagsikat ng araw, mas lumalaki ang takot at mas nagiging malinaw ang katotohanan na ang liwanag na kanyang ibinibenta ay walang ibang dala kundi din. Ang mga anino ay gumagalaw at si Anya ay nasa gitna ng isang bagyo na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Ang gabi na yon, kung saan ang buhay ni Matias ay kumakapit sa huling hibla ng pag-asa, ay tila walang katapusang bangungot. Ang mga makina sa ospital ay nagpapatuloy sa kanilang monotonaos na tunog. Bawat beep ay tila orasan na nagbibilang pabalik. Si Matias, nakahiga sa kama, ay mas payat na ngayon kaysa dati. Ang kanyang mukha ay halos transparent sa ilalim ng ilaw ng ospital. Inawanan ni Anya ang lahat. Ibinenta niya ang halos lahat ng mayroon sila. Hiniram ang lahat ng maaaring hiranin at pumasok sa mundo na kanyang kinasusuklaman, lahat para sa asang mahawakan pa rin ang kamay ng kanyang mahal. Anya, mahal, ang bulong ni Matias, halos hindi narinig. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng pagod at kapayapaan. Huwag kang mag-alala sa akin. Si Isay, alagaan mo si Isay. Mahal na mahal ko kayo. Bumuhos ang luha ni Anya. Pinipilit niyang ngumiti sa kabila ng kirot sa kanyang dibdib. Lalaban ka, Matias. Lalaban tayo. Para kay Isay. Makakauwi ka pa. Makakapagmaneho ka pa ng jire. Makakapagtahi pa ako ng damit mo
Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang mga salita ay walang laman. Uling hininga. Isang mahaba, malalim na pagbuga ng hangin. At pagkatapos, katahimikan. Ang walang sawang beep ng makina ay naging isang patag na linya. Ang buong mundo ni Anya ay gumumo. Ang kanyang matiyas, ang kanyang pag-asa, ang dahilan ng kanyang pakikibaka ay wala na. Niyakap niya ang malamig na katawan ng asawa. Ang bawat hitdi ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi lamang para sa pagkawala ni Matias, kundi para sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng dugo, sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa. Ang lahat ng sakripisyo ay naging walang kabuluhan. Ang liwanag na kanyang kinapitan ay hindi nagdulot ng liwanag, kundi mas malalim na dilim. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang bagong apoy ang umpisa sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas malakas kaysa sa takot, mas mainit kaysa sa galit. Ito ay ang apoy ng desperasyon, ng pangako, ng paghihiganti. Para kay Isay. Para sa hinaharap na kinuha sa kanila. Hindi lang niya bubuuin muli ang kanilang bahay, kundi gagawin niya ang lahat para walang makasakit sa kanyang anak. Anuman ang kapalit. Anuman ang maging siya. Ang libing ni Matias ay isang tahimik at mapait na paalala ng dating buhay ni Anya. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng pagkain, nagbigay ng pakikiramay, ngunit sa kanilang mga mata, nakita ni Anya ang mga tanong, ang mga hinala na pinalakas ang mga bulungan ni Tita Elena. Si Isay, nakaupo sa tabi ni Anya, ay tila isang maliit na estatwa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya lubos na nauunawaan ang kamatayan, ngunit nararamdaman niya ang malamig na pagbabago sa kanyang ina. Nagsimulang lumayo si Isay kay Anya. Ang kanyang ina, na dating laging nakangiti, laging handang yakapin siya at magtahi ng kanyang mga paboritong damit, ay ngayon ay isang estranghero. Ang mga mata ni Anya ay tila laging malayo, at ang kanyang mga kamay ay laging may bahid ng isang bagay na hindi maintindihan ni Isay. Isang gabi, habang naghahanap ng paborito niyang laruan, nakita ni Isay ang isang maliit na plastik na pakete na may pulbos sa ilalim ng mga gamit sa pananahin ni Anya. Naalala niya ang sinabi ni Tita Elena na mayroong kakaiba sa kinikita ni Anya. Ang laruan ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang takot at pagkalito ay naghalo sa kanyang puso. Nay, ang bulong ni Isay, habang tinitingnan ng ina na tila hindi na niya kilala. Bakit po kayo nagbabago? Hindi sinagot ni Anya ang tanong. Iyakap niya si Isay, ngunit ang yakap ay hindi tulad ng dati. Ito ay mas mahigpit, mas desperado, at may bahid ng pagsisisi. Sa kanyang tindahan ng mga lumang sinin, kung saan ang bawat kakto ay may sariling kwento ng panahon at kalungkutan, si Tomas Salazar ay nagpapatuloy sa kanyang sariling paghahanap ng hustisya. Ang kamatayan ni Matias ay nagpatigas sa kanyang desisyon. Alam niya na si Anya ay hindi nababalik sa kanyang dating sarili at ito ang tamang pagkakataon para sa kanila na magtulungan sa kanilang mga layunin. Sa loob ng maraming taon, mainat na inipon ni Tomas ang bawat piraso ng impormasyon, bawat dokumento, bawat ebidensya na magpapakita sa madilim na interior ni Don Rafael Monteo. Ngayon, handa na siyang ilabas ang lahat. Sa ilalim ng kanyang pinagsamang kaalaman sa sining at sa itim na merkado, bumuo siya ng isang masalimuot na plano. Gagamitin niya ang mga peking likha ng sining na kanyang restored at ang mga transaksyon sa liwanag upang ilantad ang malawakang paglalaban ng pera at korupsyon ni Don Rafael. Ang planong ito ay hindi lamang paghihiganti, kundi isang pagkakataon
upang bumalik sa rurok ng kapangyarihan ng kanyang pamilya na kinuha ni Don Rafael. Anya, sabi ni Tomas, isang hapon, habang naglalakad sila sa isang tahimik na kanto ng Maynila malayo sa mga pamilyar na kalsada ng Tondo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ang oras ay dumating na. Mayroon akong isang huling operasyon na dapat nating gawin. Ito ang pinakamalaki, ang pinakamapanganib. Ngunit ito rin ang magbibigay sa atin ng sapat na pera upang makuha mo ang iyong bahay at ang aking paghihigati. Hindi nagulat si Anya. Naramdaman niya na ito ang kasunod. Ang sakit sa kanyang puso ay lumalabas, nagiging galit. Ano man ang kailangan, Thomas. Handa ako. Ang plano ni Tomas ay malinaw. Isang malaking transaksyon ng liwanag, direktang isasagawa sa mga kasosyo ni Don Rafael. Gagamitin nila ang pangalan ni Kapitan Santiago bilang proteksyon, bagaman alam nilang si Santiago ay naghahanap lamang ng pagkakataon upang ibagsak din si Don Rafael. Ito ay isang laro ng chess, kung saan bawat manlalaro ay iisip ng ilang galaw. Ang napakalaking transaksyon ay isinagawa sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod na tila inabandona, ngunit sa totoo ay puno ng tensyon at panganib. Tumating si Anya at Tomas kasama ang kanilang mga tauhan, dala ang malaking halaga ng liwanag. Ang mga mata ni Anya ay matalin, ang kanyang paggalaw ay tumpak. Hindi na siya ang dating mananay. Siya ay aling Anya ng liwanag, isang babaeng pinatigas ng paghihirap at kasamaan. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang bawat galaw ay sinusubaybayan ni Elyong Cruz. Ang kanyang galit sa pagkawala ng kanyang liwanag at sa pagdami ng reputasyon ni Anya ay umabot na sa rurok. Nalaman niya ang tungkol sa malaking transaksyon at nakita niya ito bilang pagkakataon upang bawian si Anya at Tomas at bawiin ang kanyang ari-arian. Sa kalagitnaan ng transaksyon, habang ang pera at liwanag ay nagpapalitan ng kamay, isang tunog ng dosina ang umalingaw-ngaw sa labas. At pagkatapos, ang putok ng baril. Los Diablos! Narito na ang Los Diablos! Ang sigaw ng isa sa mga tauhan. Pumasok si Elyong Cruz, kasama ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Anya, Tomas, sa wakas, mahuhuli ko rin kayo. Ang warehouse ay naging larangan ng digmaan. Ang mga putok ng baril ay kumalingaw-ngaw, ang mga sigaw ng mga lalaki ay pumuno sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, si Anya ay hindi natinag. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagliyab. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagdurusa ay nagtulak sa kanya. Kinuha niya ang isang baril na inabot sa kanya ng isa sa mga tauhan at walang paalinlangan na binaril ang isang miyembro ng Los Diablos na papalapit kay Tomas. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tumpak, at nakamamatay. Tila naglaho ang kanyang konsensya. Ang tanging bagay na nasa isip niya ay ang maprotektahan ang kanyang sarili, si Tomas, at ang kanilang layunin. Sa likod mo, Tomas, sigaw niya habang itinutumba ang isa pang kalaban. Nakita ni Tomas ang pagbabago sa kanya. Ang babaeng minsan ay nanginginig sa takot ay ngayon ay isang mandirigma, isang reyna ng dilim na nagbabantay sa kanyang trono. Sa bawat pagbaril ni Anya, sa bawat paghulog ng isang miyembro ng Los Diablos, lumalakas ang kanyang reputasyon. Ang mga tauhan ni Elyong ay nagulat, hindi inaasahan ang ganitong magsikmula sa isang babae.
Pinangunahan ni Anya at Tomas ang kanilang mga tauhan sa pakikipaglaban. Sa huli, sa gitna ng mga patay at sugatan, umatlas si Ilyong Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo at takot. Ang kanyang liwanag ay hindi niya nakuha at ang kanyang mga tauhan ay nabawasan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Naiwan si Anya, ang baril ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Ang amoy ng pulbura at dugo ay pumuno sa kanyang ilong. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa warehouse, isang babaeng may matalinlatingin, isang babaeng hindi na siya kilala. Ang pangalanghong liwanag ay hindi na isang bulong lamang, kundi isang katotohanan na nagpapakita sa kanyang bagong pagkatao. Ang sakit sa pagkamatay ni Matias ay naging lason na nagpapatibay sa kanyang resolve. Ang layo ni Isay ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng mas matitinding desisyon. At ang paghihiganti ni Tomas ay ngayon ay intertwined na sa kanyang sariling kapalaran. Ang liwanag na dating naging asa ay ngayon ay lason at si Anya ay handang inumin ang lahat, anuman ang mangyari. Ang mga araw pagkatapos ng madugong engkwentro sa bodega ay lumipas na tila isang malabo na bangungot para kay Anya. Ang amoy ng pulbura ay nanatili sa kanyang damit, ang bawat hininga ay tila umihigop ng alaalang puno ng karahasan. Ang pangalan niyang Nahong Liwanag ay hindi na isang palayo lamang, kundi isang mabigat na korona ng kadiliman na kanyang ipinapasan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang pangako kay Matias at ang pagnanais na protektahan si Isay ay nanatiling iisang liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Sa kabilang banda, si Tomas Salazar ay tila nakamit na ang matagal na niyang hinahangad. Ang kanyang masalimuot na plano laban kay Don Rafael Monteo ay matagumpay na naganap. Isang sunod na expose ang lumabas sa mga pahayagan, nagdedetalye sa mga peking sinin, malawakang money laundering, at ang koneksyon ni Don Rafael sa mga transaksyon ng liwanag. Ang imperyo na binuo ni Don Rafael sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa isang gabi lamang. Siya ay inaresto sa gitna ng iskandalo. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at korupsyon. Nabalitaan ni Tomas ang pagkamatay ni Don Rafael sa loob ng piitan, ilang linggo matapos ang kanyang pagkakakulong. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing natural causes, ngunit sa madilim na mundo kung saan sila kumikilos, alam ni Tomas na maraming paraan para ang natural causes ay maging kasangkapan ng hustisya o paghihiganti na isinagawa ng iba. Marahil ni Kapitan Santiago na matagal nang nagnanais na mawala si Don Rafael sa kanyang daan o ng isang tao na mas malalim ang motibo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Tomas, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Walang kasiyahan. Walang pakiramdam ng tagumpay. Ang lahat ng taon ng paghihintay, ng pagpaplano, ay nagtapos lamang sa isang walang laman na pakiramdam. Ang hustisya na kanyang hinabol ay tila isang anino lamang at hindi niya ito mahawakan. Habang inaayos ni Tomas ang mga dokumento at mga sining na gagamitin niya sa kanyang susunod na hakbang, isang lumang kahon ang bumagsak mula sa estante. Ito ay puno ng mga lumang sulat at mga talaan ng kanyang ama, si Ginoong Manuel Salazar. Sa gitna ng mga ito, natagpuan ni Tomas ang isang nakatagong folder, mga bank statement, kontrata, at isang liham na may petsang ilang araw pagkatapos ng kaso kung saan siya ibinalaan. Ang lihan ay mula sa isang abogado, nagpapaywanag kung paano siya madaling maililigtas
kung ang kanyang ama ay magsasabi ng totoo tungkol sa isang transaksyon sa lupain na nagkakahalaga ng milyong piso. Ngunit sa huling pahina, nakasulat ang sariling sulat, kamay ni Ginoong Manuel. Hindi ko kayang isakripisyo ang lahat para sa isang pagkakamali. Ang reputasyon at kinabukasan ng ating pamilya ay mas mahalaga. Ang papel ay nahulog sa kamay ni Tomas. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hindi si Don Rafael ang nagwasak sa kanya ng lubusan, kundi ang kanyang sariling ama. Ang tao na dapat ay nagtanggol sa kanya, ang taong kinabibilangan niya ay pinili ang kayamanan at posisyon kaysa sa katotohanan at sa sariling anak. Ang pait ay mas matindi kaysa sa anumang paghihiganti. Ang lason ng paghihiganti ay lumikha lamang ng panibagong lason, mas mapait, mas malalim ang lason ng pagtataksil ng pamilya. Naramdaman ni Tomas ang isang bagay na nagtabasag sa kanyang kalooban, at sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, pumikit siya at hinayaan ang luha na umagos. Sa magulong tanawin ng isang presindo ng pulisya, si Potri Ben Reyes ay nagtatabaho sa loob ng maraming buwan, patuloy na naghuhukay sa mga bakas ng korupsyon na tila nakabaon sa bawat sulok. Ang kaso ng kasamahan niyang pumanaw sa bodega na inilarawan ni Santiago bilang biktima ni Ilyong Cruz ay iwan ng malalim na pagdududa sa kanyang isip. Sa bawat kaso ng liwanag na kanilang nahuhuli, napansin ni Ben ang isang pattern, palaging mayroong isang paraan upang ang mga ebidensya ay magtuturo sa direksyong nais ni Kapitan Santiago. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamanman, pagkuha ng mga testimonya mula sa mga maliliit na isda sa kalye at pagsubaybay sa mga transaksyon sa bangko na tila walang kinalaman sa isa't isa, nakakita si Ben ng mga piraso ng ebidensya. O nga audio recording ng mga uusap ni Santiago sa mga drug lord, mga bank deposit na hindi tugma sa kanyang sahod, at pangalitrato ng mga pakikipagpulong sa mga taong konektado sa underworld. Ang pinakahuling ebidensya ay ang mga CCTV footage na nagpapakita kay Kapitan Santiago na nakikipag-ugnayan sa isang informant na siyang nagtulak sa pagkamatay ng kasamahan niyang pulisisang setup. Mayroon din siyang ebidensya na nagpapakita na si Santiago ay nagpapanatili ng isang network ng mga corrupt na pulis at nagpapagawa ng mga operasyon ng liwanag upang sadyang target ang mga karibal niya. Tumating ang pagkakataon para kay Ben sa isang highly legal meeting sa headquarters ng pulisya kung saan naroroon ang mga matataas na opisyal at maging si Kapitan Santiago. Sa gitna ng presentasyon tungkol sa tagumpay ng kanilang mga operasyon, tumindig si Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig sa nerbiyos, ngunit matatag sa determinasyon. Sir, mayroon po akong naisihayag tungkol sa operasyong ito at sa mga kaugnay na kaso. Simula niya, habang ang lahat ng mata ay napalingon sa kanya, kabilang na ang malamig na tingin ni Santiago. Sa loob ng halos kalahating oras, detalyadong inilatag ni Ben ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang mga ebidensya ay inilabas sa screen, pangalarawan, recording, at ang mga koneksyon na nagpapakita sa madilim na imperyo na itinayo ni Kapitan Santiago sa loob ng presinto mismo. Ang mukha ni Santiago ay unting namutla, mula sa pagiging smug ay naging galit, at sa huli ay puro takot. Ang kanyang balat ay tila nawalan ang dugo, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa ilalim ng mesa. Hindi na niya ito maitago. Ang kanyang maskara ay nalaglag na. Nakaramdam si Kapitan Santiago ng matinding init sa kanyang mukha. Ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan at kapangyarihan ay gumuho sa isang iglap lamang dahil sa isang bagitong pulis. Hindi niya ito hahayaan. Sa kanyang pagtakas
Mula sa pulong, naramdaman niya ang malamig na pagdikit ng metal sa kanyang baywang. Hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang isang huling alas si Anya. Tinawagan ni Santiago si Anya. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Nakakatakot na kalmado, ngunit may bahid ng desperasyon na hindi nakaligtas sa pandinig ni Anya. Aling Anya. Mayroon akong isang huling trabaho para sa'yo. Ang pinakamalaking dili na magagawa mo, kung ayaw mong makita ang anak mo na mapahamak, gagawin mo ito. Na yon. Walang ibang pagpipilian si Anya. Alam niya ang ibig sabihin ng banta ni Santiago. Para kay Isay. Palagi para kay Isay. Pumayag siya, bagamat alam niyang ito na ang huli. Ang kanyang huling laro, ang kanyang huling pagyapak sa kadiliman. Ang lokasyon ng transaksyon ay isang lumang bodega sa tabi ng pantan, halos nakatago sa likod ng tumpok ng mga lalagyan. Pagdating ni Anya, kasama ang kanyang mga tauhan, laking gulat niya nang makita ang ilang pamilyar na mukha. Pang-ordinaryong manggagawa sa pantalan, mga tindera, sa palengke, at ilang kabataang nagtatrabaho bilang kargador, mga taong tila walang kinalaman sa mundo ng liwanag. Sila ang ginamit ni Santiago ng human shields, mga inosanding tao na pinilit niyang tumulong sa kargahan para lang maging hadlang sa sinumang susubok na lapitan sila. Hindi nagtagal ang boses ni Kapitan Santiago ay umalingaw sa kanyang intercom. Nasa daan na ang mga pulis. Aling Anya. Ang pangalan ko ay nalinis na. Ikaw ang Mastermin. Ikaw ang hongliwanag na matagal nang hinahanap. Sila, Ben Reyes, ang ma'am, mumuna. Gumawa ka ng eksena. Patayin mo silang lahat. Napangiti si Anya ng mapait. Ang kanyang huling gawa. Ang kanyang huling pagtalon sa apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maging ganap na walang saysay ang lahat. Tumating ang mga sirena ng pulisya. Ang mga ilaw na asul at pula ay sumilaw sa bodega. Sumasalamin sa mga basag na salamin at kalawang na metal. Si Ben Reyes ang unang pumasok. Ang kanyang baril ay nakatutok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala siyang ideya sa lalim ng plano ni Santiago. Nakita niya si Anya, ang hongliwanag na kanilang hinahabol. Ngunit nakita rin niya ang mga inosenteng tao na ginagawang kasangkapan. Anya de la Cruz, sumuko ka, sigaw ni Ben. Ngunit si Anya ay hindi suko. Sa halip, kinuha niya ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga nakakatakot na mata ng mga inosenteng tao na nakakulong sa loob. Ang ilan ay kumiiyak, ang ilan ay nanginginig sa takot. Hindi niya hahayaang sila ang maging biktima ng huling laro ni Santiago. Sa halip na tumakbo, inilagay ni Anya ang kanyang sarili sa pagitan ng mga inosente at ng mga paparating na pulis. Umalis kayo. Lumabas kayo dito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng utos, habang nagpapaputok sa kisam upang takutin ng mga inosente na tumakas. Sinimulan niyang labanan ang mga pulis na pumasok, hindi upang tumakas, kundi upang bigyan ng pagkakataon ang mga inosente na makatakas. Bawat bala, bawat sumpok ay tila isang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan, isang pagtatangka na huling linisin ng kanyang konsensya. Ang digmaan ay naganap. Si Anya, ang dating smay, ay naging isang mandirigma. Hindi para sa liwanag, hindi para sa pera, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang huling pagkakataon na gumawa ng tama, anuman ang kapalit. Ang kanyang sariling paghuhukom ay nagsimula na. Ang tunog ng putukan ay naglaho, nilamon,
ang pagdating ng mga sirena at ang malalakas na sigaw ng mga pulis. Ang bodega, na kanina ay naging laranan ng digmaan na pininturahan ng takot at karahasan, ay ngayoy puno ng usok, alikabok, at ang nakakapanindig, balahibong amoy ng dugo. Si Anya, duguan at halos walang malay, ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang huling bala ay nagamit na upang bigyan ng pagkakataon ang mga inosente na makatakas mula sa bangungot na yon. Ang kanyang kanang braso ay may tama ng bala, at ang isang malalim na subat sa kanyang tagiliran ay patuloy na nagdurugo, bumabasa sa kanyang damit. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang kapayapaan ng tagumpay, kundi ng pagtanggal sa kanyang kapalaran. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo, ay nakapako sa malayo. Tila hinahanap pa ang isang mukha na pinakamamahal niya. Lumapit si Ruben Reyes, ang kanyang baril ay nakatutok pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang mga takot na mata ng mga sibilyan na tumatakas sa likod ni Anya. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng babae, isang mukha na puno ng galos at dugo, ngunit malaya sa takot. Hindi ito ang larawan ng isang ruthless, nanhong liwanag na kanyang inakala. Sa halip, nakita niya ang isang desperadong ina, isang babaeng napilitang gumawa ng matinding pagpili. Anya de la Cruz, tawag ni Ben, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan, halos isang bulong sa gitna ng kaguluhan. Tapos na ang lahat. Umubo si Anya at sa kanyang mga labi ay lumabas ang dugo, kasama ang pilit na hininga. Tapos na. Ben, bulong niya, halos hindi marinig. Ang bawat salita ay isang paghihilap. Pakisabi kay Isain na mahal ko siya, higit sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagsara at nawalan siya ng malay. Ang huling salita ay tila isang huling hiling sa mundo. Dinala si Anya sa ospital kung saan agad siyang nilapatan ng lunas para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, inilipas siya sa isang selda. Ang mga rehas ay tila mas mabigat kaysa sa kanyang sariling katawan. Sa mga sumunod na araw, sa kabila ng matinding sakit at panghihina, nagsimula siyang magsalita. Hindi na siya nagtago. Ibinunyag niya ang lahat, ang kanyang pagkakatuklas sa mga pakete ng liwanag sa bodega, ang kanyang matinding desperasyon na iligtas si Matias ng pakikipagsaburan niya kay Tomas Salazar, at ang masalimuot na web ng aabuso, pananakot, at korupsyon na pinatakbo ni Kapitan Santiago. Ang bawat salita ay isang pasakit, isang paglalantad ng kanyang sariling mga kasalanan at ang mga pangyayaring nagtulak sa kanya. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang matapos ang lahat, upang bigyan si Isay ng isang pagkakataon sa isang normal na buhay at upang simulan ang kanyang sariling landas ng pagtubos. Si Ben Reyes, na nakarinig ng bawat detalye, ay tumango. Ito ang nawawalan niyang piraso ng puzzle, ang katotohanan na nagbubunyag sa mas malalim na sakit sa likod ng mga krimen. Ang testimonya ni Anya, kahit pa mula sa isang nagkasala, ay magpapatibay sa kanyang kasulaban kay Santiago. Habang dinadala si Anya sa ospital, ang kaguluhan sa bodega ay nagpatuloy. Sa gitna ng putukan at ang pag-atake ng mga pulis, nagawa ni Kapitan Santiago na makatakas, tulad ng isang daga na gumagabang sa dilim. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Hindi niya matatanggap na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang imperyo na kanyang binuo sa loob ng maraming taon, ay guguho dahil lamang sa isang pulis na walang karanasan at isang dating timay. Ang kanyang pagkamuhi ay tila apoy na naglalabas ng usok sa kanyang mga ugat.
Nagtago siya sa madilim na sulok ng pantalan, sumakay sa isang maliit na bangka na dati niyang ginagamit para sa mga iligal na transaksyon sa ilalim ng buwan. Plano niyang tumakas patungong ibang bansa kung saan mayroon siyang mga koneksyon at nakatagong yaman, sapat na upang makapagsimula muli at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya makakalayo. Sa likod niya, ang mga sirena ay papalapit na. Ang kanilang tunog ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagtatapos. Si Ben Reyes, kasama ang isang Special Operations Team, ay sumusunod sa bawat bakas, determinado na tapusin ang kanyang reign of terror. Ang habulan sa laot ay naganap sa ilalim ng buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Ang mga alon ay malakas at ang hangin ay malakas na umiiyit, tila ang kalikasan mismo ay lumalaban sa kanya. Nagpapaputok si Santiago patalikod, sinusubukang hadlangan ang kanyang mga humahabol, ngunit ang mga puwersa ni Ben ay mas marami at mas handa, mayroong mas matinding pagnanais para sa hustisya. Nakaabot sila sa bangka ni Santiago. Santiago, sumuko ka na. Tapos na ang laban mo, sigaw ni Ben sa kanyang megaphone. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa madilim na karagatan. Ngunit si Santiago ay ngumisi lamang, isang ngisi ng isang taong nawalan ng lahat at handang lumaban hanggang kamatayan. Kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako mapipigilan. Ang sistema na ito, kayong lahat, mga kasinungalingan lang. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit bago nagpaputok ng bala sa tangke ng gasolina ng kanyang bangka. Isang malakas na pagsabog ang naganap, nagliyab sa madilim na karagatan. Ang bangka ni Santiago ay naging bolang apoy, sumasayaw sa ibabaw ng tubig, na tila isang huling sayaw ng kapusukan. Sa huling sandali, nakita ni Ben ang anino ni Santiago na tumalon sa tubig. Sinusubukang lumangoy palayo, ngunit natamahan ng mga bala mula sa mga pulis. Ang kanyang katawan ay lumubog sa madilim na tubig, kasama ang lahat ng kanyang kasinungalingan at korasyon. Walang labi, walang puntod. Ang mga alon na lamang ang saksi sa kanyang marahas na pagtatapos. Ang madilim na kabanata ni Kapitan Santiago Vargas ay tuluyan ng nagsara. Lumipas ang ilang buwan, naging 1 taon, at pagtatapos ay 2 taon. Nasa piitan na si Anya, ang mga rehas ay nagiging mas pamilyar kaysa sa labas ng mundo. Sa labas ng mga rehas, ang mundo ay nagpapatuloy, ngunit para kay Isay, ang buhay ay naging isang walang kulay na larawan. Ang kanyang ina, na minsan ilaw ng kanyang mundo, ay biglang nawala, iniwan siya sa gitna ng kawalan at kalungkutan. Ang kanyang lola at tito ay ginagawa ang lahat para sa kanya, ngunit ang bakas ng kawalan ng ina ay malalim at ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi naghihilom. Ang kanilang tahanan sa tondo ay nakuha muli, ngunit ang kahirapan ay nanatili, isang anino na sumusunod sa bawat galaw nila. Si Isay, na noon ay masayahin at inosente, ay naging tahimik at malungkutin. Ang mga salita ng mga kapitbahay at ang mga balita tungkol sa kanyang ina ay nakapako sa kanyang isip, nagbibigay ng mga tanong na hindi niya maintindihan. Maraming bata sa kanilang lugar ang natutong humanap ng paraan upang makakuha ng pera at unti-unting dahil sa pagkawalang pag-asa at impluwensya ng masasamang kasama, nadiskubre ni Isay ang madilim na daan na minsan nang nilakaran ng kanyang ina. Nagsimula siya sa maliliit na pagde-deliver ng mga liwanag, packages, mga maliliit na boto na tinatawag nilang candy. Akala niya, simple lang ito, isang paraan para makatulong sa kanyang pamilya at makabili ng mga bagay na gusto niya, tulad ng bagong sapatos o pambili ng pagkain.
Hindi niya alam ang panganib na kanyang hinaharap. Ang dilim na naghihintay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang madilim at masukal na eskinita, hinabol siya ng dalawang lalaki. Mga pinsan sila ng isang biktima ng Los Diablos na pinatay sa isang operasyon ng liwanag 2 taon na ang nakaraan. Nakita nila si Isay na may dalang maliit na pakete at inakala nilang siya ay bahagi ng organisasyon na sumira sa kanilang pamilya. Ang galit sa kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Ikaw ang nagda ng kamatayan sa aming kapatid. Sigaw ng isa. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Abang hinahabol si Isay, isang kutsilyo ang hawak at nakatutok. Naiyak si Isay natatakot. Ang kanyang puso ay tila bubulagta sa takot. Ngunit may isang bagay na pumigil sa mga lalaki. Isang mabilis na anino ang dumaan, at ang 2 lalaki ay biglang natumba. Nawalan ng malay. Tumakbo si Isay, hindi niya nakita kung sino ang tumulong sa kanya. Tanging ang takot ang bumalot sa kanya. Ang huling alaala ay ang mabilis na pagdating ng tulong sa dilim. Sa dilim, si Tomas Salazar ay nakatago sa likod ng isang pader. Pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakikita niya kay Isay ang anino ni Anya. Ang inosenteng Anya na pilit na dinala niya sa madilim na mundo. Ang paghihiganti niya kay Don Rafael ay nagtagumpay. Ngunit ang pagtuklas sa pagtataksil ng kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng mas malalim na sugat, mas mapait kaysa sa anumang paghihiganti. Ang mundo niya ay gumuho muli. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila walang saysay. Nagawa niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya, ngunit ang pamilya niya mismo ang sumila sa kanya. Ngayon, ang pagprotekta ay isay ang tanging liwanag na natitira sa kanyang kadiliman, ang tanging paraan upang makahanap ng kapayapaan ang kanyang naguguluhan na kaluluwa. Hindi niya kayang makita ang anak ni Anya na dumaan sa parehong landas upang masira tulad ng kanyang ina. Mula noon, tahimik na binantayan ni Tomas si Isay, parang isang anino na sumusunod sa bawat galaw niya. Nagpapadala siya ng tulong pinansyal sa kanyang pamilya nang hindi nagpapakilala, sinusubaybayan ang kanyang paggalaw. At tinitiyak na walang makakapinsala sa kanya. Hindi ito para kay Anya, kundi para sa sarili niyang pagtubos, isang pagtatangkang ipaalam sa sarili na mayroon pa ring kabutihan sa kanya sa kabila ng lahat ng dugo at kasinungalingan. Ang kaso ni Anya de la Cruz ay naging headline sa buong bansa, isang kwento ng trahedya, prainen at pagtubos. Ang Hong Liwanag, ang dating may mula sa tondo na naging drug dealer ay nakatayo sa korte. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, tila isang rebulto na tumatanggap ng kanyang kapalaan. Ang mga taga, balita ay nagkakagulo, ang publiko ay sabik sa bawat detalye, naghihintay ng huling hapl. Sa loob ng maraming linggo, nagpatuloy ang paglilitis, isang mahabang proseso ng maglantad ng katotohanan. Ang prosekusyon ay nagpakita ng napakaraming ebidensya laban kay Anya. Ang mga na-recover na liwanag, mga testimonya mula sa kanyang mga kasabwat at ang kanyang pagkakakilanlan sa mga operasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang boses na nagbigay ng panibagong pananaw. Isang salaysay na nagpaliwanag sa lalim ng kanyang mga desisyon. Si Otariben Reyes, na naging bida sa paglantad sa korupsyon ni Kapitan Santiago, ay tumayo sa harapan ng hukuman bilang saksing tagapagtanggol ni Anya. Hindi para ipagtanggol ang kanyang mga krimen, kundi upang ipaliwanag ang konteksto ng kanyang mga desisyon, ang matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ang nasasakdal, si Aling Anya de la Cruz, nagsimula si Ben,
Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay hindi nagsimula bilang isang kriminal. Siya ay isang inang nagmamahal, isang asawang desperado. Ang kanyang pagpasok sa mundong ito ay resulta ng matinding kahirapan, ng sakit ng kanyang asawa, at ng matinding manipulasyon ng isang tiwaling opisyal, si Kapitan Santiago Vargas. Siya ay isang biktima rin ng sistemang kanyang pinasukan, isang biktima ng kahilapan at korupsyon. Ikinuwento ni Ben ang pagkakalatag ni Santiago sa kanya bilang isang kasangkapan, ang pagpipilit sa kanya na gumawa ng mga krimen, at ang kanyang huling kilos sa bodega, ang pagprotekta sa mga inosente sa halip na tumakas. Sinabi niya ang lahat ng impormasyong ibinigay ni Anya na nakatulong sa kanila upang mapatalsik at mapatay si Santiago, ang mga detalye na nagpatunay sa kanyang pagtubos. Ang mga salita ni Ben ay nagbigay ng isang kakaibang reaksyon sa hukuman. May mga nagalit, may mga naawa, at may mga nagtanong. Si Anya, sa kanyang bahagi, ay tahimik na tinanggap ang bawat salita. Alam niyang hindi nito mababago ang kanyang mga kasalanan, ngunit mahalaga ang katotohanan, ang paglantad ng lahat. Ang desisyon ng hukom ay mahirap at mabigat. Dahil sa dami ng ebidensya at ang kalubhaan ng kanyang mga krimen, si Anya ay napatunayang nagkasala sa iba't ibang kaso ng drug trafficking at iba pang kaugnay na krimen. Ang kanyang kaso ay isang babala sa lipunan, isang paalala sa mga panganib ng desperasyon. Ngunit dahil sa kanyang kooperasyon, sa kanyang pag-amin at sa kanyang huling gawa ng pagtubos, binawasan ng hukom ang kanyang sentensya. Anya de la Cruz, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay mabigat, ngunit may bahid ng pag-asa. Ikaw ay nahatulan ng maraming taon sa piitan. Hindi ito isang madaling desisyon, ngunit ang korte ay kinikilala ang iyong pag-amin, ang iyong pagbabago, at ang iyong pag-amin sa katotohanan. Sana ay magsilbing isang aral ito hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat. Nawali sa loob ng kulungan, matagpuan mo ang tunay na liwanag, ang liwanag ng pagtubos, at ang pag-asa para sa isang bagong simula. Si Anya ay tahimik na dinala palabas ng korte. Ang kanyang mga mata ay walang luha, ngunit sa kanyang puso, isang bagong simula ang nabuo. Para kay Isay. Palagi, para kay Isay. Ito ang kanyang parusa, ngunit ito rin ang kanyang pagkakataon na magbago upang muling hanapin ang nawalang liwanag. Ang simoy ng hangin sa tiitan ay laging mabigat. Amoy amag at pag-asa na naglalaho. Ang mga rehas ay hindi lamang pisikal na hadlang, kundi mga tanikala rin sa kaluluwa. Sa loob ng mga dingding na ito, si Anya de la Cruz, na minsan hong liwanag ng tondo, ay naging bilanggo lamang, isang babaeng hinubara ng kanyang dating pagkakakilanlan, hinamon na harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang mga unang buwan ay isang bangungot ng pangungulila at pagsisisi. Ang mga gabi ay puno ng mga alaala ni Matias, ng mga takot, na mata ni Isay, at ng mga mukha ng mga taong kanyang nasaktan. Ang bawat daing mula sa kanyang mga kasamahan sa selda ay tila nagpapabigat sa kanyang puso. Ngunit si Anya ay hindi sumuko. Sa bawat araw, pinilit niyang bumamon, hindi para takasan ng kanyang parusa, kundi para harapin ito ng buong tapang. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro sa silid, aklatan ng kulungan, mga lumang nobela, mga aklat sa relihiyon, kahit anong makakapagbigay sa kanya ng pananaw. Natuto siyang manahin muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa pera, kundi para makagawa ng mga simpleng proyekto para sa mga kapwa niya bilanggo.
pulad ng bagawang bolsa sa mga danit o pagtahi ng mga kultina. Ang bawat usok ng karayom ay tila nagtatahi rin sa mga punit ng kanyang kaluluwa. Isang tahimik na panalangin para sa kapatawaran. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga sulat kay Isay. Sa bawat linggo, sumusulat si Anya, naglalahan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagsisisi, at ng kanyang mga pangarap para sa anak. Inilalarawan niya ang bawat araw sa kulungan, ang mga aral na kanyang natutunan, ang pagbabagong nagaganap sa kanya. Ngunit walang tugon. Walang sulat, walang pagbisita. Ang katahimikan ni Isay ay mas masakit pa kaysa sa anumang marehas, mas matalim pa kaysa sa anumang hukom. Alam ni Anya na karapat dapat siya sa sakit na ito, ngunit ang pag-asang makitan muli ang kanyang anak at marinig ang mga salitang mama ay ang kanyang tanging liwanag. Sa labas ng mga dingding ng kulungan, si Tomas Salazar ay nagpapatuloy sa kanyang sariling landas, ang kaparusahan. Ang kanyang paghihiganti kay Don Rafael Monteo ay nagtagumpay, ngunit ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig nang matuklasan niya ang pagtataksil ng kanyang amang si Ginoong Manuel Salazar. Ang kanyang ama, ang lalaking kanyang hinangaan at iniligtas, ay pinili ang kayamanan at posisyon kaysa sa katotohanan. Paano mo nagawa ito, Ama? Ang kanyang tanong, ang kanyang boses, ay tila isang sugat na bumubukas sa isang pribadong pagpupulong sa ospital kung saan nakaratay na ang matanda, tila isang anino ng kanyang dating sarili. Paano mo kayang ipikit ang iyong mga mata sa katotohanan? Sa akin, ang kanyang ama, na halos hindi na makapagsalita, ay tanging luha lamang ang bumaba sa kanyang pisngi. Ang pagsisisi ay huli na para sa kanya, na isakatuparan na ang lahat. Alam ni Tomas na ang pagtataksil na yon ay hindi na mabubura. Ang kanilang relasyon, na minsay matibay, ay nagkagiba, giba, at hindi na muling mabubuo. Ang paghihiganti ay hindi nagdala ng kapayapaan, tanging mas malalim na sakit at isang walang katapusang pakikipaglaban sa sarili. Dahil sa kanyang mga aksyon, si Tomas ay naharap din sa mga kaso, ngunit dahil sa kanyang kooperasyon sa paglantad sa mga kaso ni Don Rafael at ang kanyang limitado, ngunit malaking papel sa liwanag operation, mas magaan ang kanyang naging sentensya. Sa halip na bilangguan, siya ay sumailalim sa isang mahabang taon ng community service at probation, kasama ang sapilitang therapy. Ibinalik niya ang kanyang tindahan ng art restoration, ngunit ang dating sigla at pagmamahal sa sining ay napalitan ng isang tahimik at malungkot na dedikasyon. Ang bawat brushstroke sa isang lumang painting ay tila isang pagtatangka na ayusin din ang mga punit na bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Ang pagtingin kay Isay mula sa malayo ay naging kanyang lihim na pagtubos, isang pangako na hindi niya hahayaang mahulog ang anak ni Anya sa parehong bangin. Ang mga taon ay lumipas, tulad ng mga pahina ng isang lumang libro. 5 taon, 7 taon, 10. Si Isay, ang inosenteng batang babae ng Tondo, ay nagbago. Ang kanyang mga mata, na minsay puno ng liwanag, ay ngayon nagdadala ng kalaliman at lungkot. Ang karanasan sa pagiging bahagi ng maliit na candy delivery ay isang maikling bangungot na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ngunit salamat sa mabilis na pagdating ng tulong mula sa aninaw, hindi na ito naulit. Ang mga alaala ng kanyang ina, na minsay puno ng kagalakan, ay ngayoy may halong pait at pagkalito. Nakarinig siya ng mga bulong, nakakita ng mga lumang balita. Unting, nagsimula siyang maunawaan ang bigat ng desisyon ng kanyang ina, ang desperasyon na nagtulak dito.
nag-aral si Isay ng mabuti. Ang sining, na minsan ay pangarap lamang, ay naging kanyang kuta. Nagsimula siyang magpinta, naglalabas ng kanyang mga damdamin sa bawat kulay, sa bawat stroke. Ang kanyang mga likha ay madalas na nagpapakita ng magkabilang panig, ang kadiliman ng tondo at ang mga mamumunting liwanag ng pag-asa na makikita sa mga mukha ng mga tao. May isang pagkakataon, nakita ni Tomas ang isa sa kanyang mga gawa sa isang maliit na eksibisyon ng mga kabataan sa isang barangay hall. Isang painting ng isang babaeng may malungkot na mata, ngunit may hawak na nagliliyab na kandila. Sa ilalim nito, ang pangalan, Isay de la Cruz. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ni Tomas. Ang dugo ng kanyang ina, ang galing ng kanyang ama, ay tila nabuhay sa kanya. Nagpadala siya ng anonymous na scholarship application para kay Isay sa isang kilalang art school. Sa araw ng paglaya ni Anya, ang araw ay maliwanag, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Ang mga rehas ay binuksan na, ngunit ang mga pader ng kanyang nakaan ay nanatili. Walang naghihintay sa kanya sa labas, walang pamilya, walang kaibigan. Ang todo na kanyang iniwan ay nagbago. May mga bagong gusali, may mga nagbago na ang mga mukha, may mga lumang tindahan na isinara. Si Anya, na minsan ay isang mahusay na may, ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang mundo. Ang tera na kanyang pinagsikapan ay matagal nang nawala. Ginamit para sa paggagamot ni Matias at sa pagsubok na iligtas ang kanilang tahan. Ngayon, wala na siyang anumang pag-aari maliban sa kanyang mga damit at ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ang kanyang tanging kailangan ay si Isay. Sumakay si Anya sa isang jeepney. Ang mga tunog ng Maynila ay tila bagong musika sa kanyang tainga. Nagtungo siya sa bahay ng kanyang ina, na ngayon ay tinirhan na ng kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid at bayaw ay nagulantang sa kanyang pagdating, ngunit tinanggap pa rin siya. Tuon niya nalaman ng lahat tungkol kay Isay ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagkahilig sa sining, ang kanyang scholarship. Ngunit kasama rin ang paglayo ng loob ni Isay. Naglakas loob si Anya. Nagtanong siya kung saan siya makikita. Sa isang maliit na art gallery, sa isang bohemian na bahagi ng Quezon City, nakita niya si Isay. Malaki na ang kanyang anak, isang binibini na. Ang kanyang buhok ay mahaba, ang kanyang tindig ay matikas, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sining at katalinuhan. Nakatayo siya sa harap ng kanyang painting, isang obra na naglalarawan ng isang ina na may hawak na sinulid. Ang mga dulo nito ay napupuno ng dugo. Isang imahe ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Lumapit si Anya, ang kanyang puso ay tila sasabog. Isay, ang kanyang tinig ay naninginig, halos hindi marinig. Lumingon si Isay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Isang halo ng galit, sakit, at pagkalito ang sumilay sa kanyang mukha. Mama, ang kanyang boses ay tila isang bulong, puno ng kilot. Anak ko, lumapit si Anya. Ang kanyang mga kamay ay naninigas. Hindi alam kung paano sisimulan. Patawarin mo ako. Ngunit umiling si Isay. Patawarin. Mama, saan ka galing? Akit ngayon lang. Hindi mo alam kung gaano kami naghirap, kung gaano ako nagdusa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga salita ay matalin, parang kutsilyo. Ang liwanag, ginamit mo ang pangalan ko para sa dilim na iyon. Niyakap ni Anya ang kanyang anak.
sa kabila ng pagtutol ni Isay. Alam ko, anak ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat. Ngunit gusto kong bumawi. Gusto kong ipakita sa iyo na nagbago na ako. Na ginagawa ko ito para sa iyo. Ang pagtatangka na ayusin ang kanilang relasyon ay isang mahabang at masakit na proseso. Sa una, si Isay ay malamig, puno ng galit. Ngunit sa bawat araw, sa bawat pagbisita ni Anya, sa bawat kwento na kanyang ibinahagi tungkol sa kanyang pagbabago, unting lumambot ang puso ni Isay. Hindi ito madali. Ang mga sugat ay malalim. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay matindi. Nakita ni Isay ang tunay na pagsisisi sa mata ng kanyang ina, ang pagnanais na maging isang mabuting ina muli. Sa huli, si Anya de la Cruz ay hindi na bumalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang mga karanasan sa piitan at sa madilim na mundo ay nagbigay sa kanya ng isang bagong layunin. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga kababaihan na naligaw ng landas, mga inang napilitang gumawa ng matinding desisyon dahil sa kahirapan. Inanit niya ang kanyang kwento, hindi para ipagyabang ang kanyang mga nagawa, kundi para maging babala, isang patunay na mayroon pa ring pag-asa para sa pagtubos. Ang kanyang bawat araw ay isang pagpapatunay sa kanyang mga salita sa kote, naway sa loob ng kulungan, matagpuan mo ang tunay na liwanag, ang liwanag ng pagtubos. Si Tomas Salazar, naman, ay patuloy sa kanyang tahimik na buhay. Ang kanyang tindahan ng art restoration ay naging isang santuaryo, isang lugar, kung saan niya matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng mga lumang sining. Hindi na niya hinahanap ang pagkilala o ang kayamanan. Ang pagprotekta kay Isay mula sa malayo ay ang kanyang tanging pabuya, ang kanyang sariling liwanag. Minsan, nakikita niya si Anya sa mga charity events, tahimik silang nagpapalitan ng tingin, isang pagkilala sa kanilang pinagsamahan at sa mga aral na kanilang natutunan. Ang landas ng liwanag, ang landas ng pagsisisi, ay hindi isang tuwinadan. Puno ito ng mga pilat, ng mga luha, at ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, parehong sina Anya at Tomas ay nagtatangka na mabuhay ng may katotohanan, ng may pagtubos. Ang kaligayahan ay hindi na isang perpektong larawan, kundi isang seri ng mga mumunting sandali ng kapayapaan, ang pag-asa, at ang patuloy na paghahanap sa tulay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal sa gitna ng dilim na minsang bumarot sa kanilang buhay. Ang kanilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa isang happy ever after, kundi sa isang patuloy na paglalakbay, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na kanto ng buhay, mayroon pa ring liwanag na naghihintay na matuklasan.